Welcome to Donmar TV News Channel. Kagabi nga bago mag alas 8 ng gabi ay pinaunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte yung pagsalubong doon sa mahigit 2 million doses ng Sputnik V COVID-19 vaccine. At dito kasama ni Pangulong Duterte si Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr. At sa kanyang mensahe, nagpaabot ng pasalamat si Pangulong Duterte sa bansang Russia o yung Russian Federation kaugnay sa naturang mga bakuna. Ang kabuang bilang ng bakuna ay 2,805,000 at ito ay dumating sa Villamor Air Base sa Pasay City. At ito yung sinabi ng Pangulo na malaking bagay raw ito sa paglaban ng gobyerno sa COVID-19 pandemic, kasabay ng panawagan sa mga Pilipino na talagang samantalahin ang pagkakataon na magpabakuna para lahat ay maging safe, ligtas mula sa COVID-19. Na ito pang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. I am pleased to join you today as we welcome the arrival of more than 2.8 million doses of Sputnik V COVID-19 vaccines. This gives us reason to be thankful for the strong support of our friends from the international community in overcoming pandemic. Let me express my gratitude to the Russian government for the continued supply of life-saving COVID-19 vaccines to the Philippines. These deliveries affirm Russia's commitment to achieve local vaccine equity and improving vaccine accessibility to countries, especially the Philippines. I deeply appreciate Russia's efforts in fostering cooperation in various areas, including the fight against COVID-19. Goodwill initiatives such as this vaccine donation and others demonstrate the strong ties and friendship between Russia and the Philippines. Furthermore, I acknowledge the strong efforts of the Department of Health, Department of Foreign Affairs, the National Task Force against COVID-19, and other institutional partners for ensuring a steady supply of vaccine in this country. Amidst the threat of variants, you attended to prompt and safe and effective delivery, distribution, administration of the vaccines across the country. Yan ang bahagi ng pahayag ni Pangulong Duterte. Linawin lang natin ito, Bong Belmar, ito ay binili at hindi ito donasyon ng Russian Federation at binali ito ng gobyerno para madagdagan pa yung ating bakuna na magagamit para sa ating mga kababayan. Una sa lahat, I want us to approach this in a very matured way. Wag mo nating i-approach ito dahil sa kalaban natin si Isko o kakampi natin si Isko. Dapat po, yung issue tayo. Dapat bang tanggalin na yung face shield? Okay lang bang pangunahan ng isang mayor ang IATF? Ito ho ba ay nasa legal na paraan? Ano ho ba ang katotohanan behind this? Alam nyo, sa totoo lang, kung tatanggalin ho natin ang pangalan ni Mayor Isko doon sa eksena. Halimbawa lang, isang mayor na hindi naman tatakbong presidente, isang mayor na hindi oposisyon, hindi rin para sa administrasyon, ang gumawa nito, abay malamang ho, pasalamatan pa natin o purihin natin. Di ba ho? Pero dahil ang gumawa po nito ay isang quote-unquote nag-o-oppose o bumabanat kay Pangulong Duterte, at the same time, kandidato
abay masama na ho kagad ang reaksyon ng ibang tao. Sa tingin ko, mali ho yun. Honestly, naintindihan ko yung ibang nag-react. Kanina pinost ko na po, sinabi ko ho sa aking Banat Kalye series na maganda yung ginawa ni Isko. Honestly, maganda yung ginawa ni Isko. Legal o illegal, it's not for me to say. Bakit to? Tama naman din yung point niya na meron namang pong responsibilidad o meron ding kapangyarihan ng LGU para mag-impose ng mga batas. Sinasabi nung iba, bakit niya pinangunahan ng IATF? J-Fitness, maraming salamat. Alam niyo ako kung bakit? Ito lang kasimple ho yun. Nung ginawa ng Davao City yan at ng I think Iloilo, bakit hindi ho nyo binatikos? Kung kayo ngayon bumabatikos sa ginawa ni Isko, bakit hindi nyo binatikos yung nagpasa ng ordinansa ang Davao City at iba pang lungsod? Bakit nung si Isko na, binanatan na kagad ninyo? Kasi nga ho, meron na kagad tayong prejudice dahil meron tayong understanding na opposition si Isko. Yan ho sana ang ating baguhin. Alam nyo, matagal kong binanatan si Isko. Nakaaway yan. Lahat siguro inaway ako niyan Habang yung iba, hindi binabanatan si Isko na mga vlogger, tayo lang talagang bumanat ng todo dyan. To the point, sinapchap pa tayo na sinasabihan na kesyo hinahamon ka ng suntukan daw yan si Isko. Hindi naman ganon. Pero at the same time, yung mga tagapagtanggol niya, hinamon ako na suntukan. Suntukan at saka sukatan. So hindi nyo ako masasabihan na ako ay pro-Isko. Hindi ako pro-Isko. Pero paulit-ulit ko naman pong sinasabi sa inyo na ako at dito sa channel na ito ay matured ang tao dito. Pag may maganda, kahit anong kulay, ulitin ko, pag may maganda kang ginawa, kahit ano kulay mo, mapadilaw, mapatae, mapapink, kung ano man ang kulay mo, kung may ginawa kang maganda, papalakpakan kita. Pero kung may kagaguhan kang ginawa, at kahit kakampi ka pa ni Pangulong Duterte, babanatan kita. Yan ang aking prinsipyo sa buhay. Dahil I focus on issues, not on people. Why? People can change. Ang dating masama ay pwedeng maging mabuti at ang dating mabuti ay pwedeng maging damunyo. Kaya wala akong pakialam kung sino ka man, ano man ang tinatakbo mo. Ang akin, pag tama ang ginawa mo, pupurihin kita. Pag mali, babanatan kita dahil unang-una wala akong boss at wala akong piniplease na kahit sinong tao. At dahil sa ginawa ni Isko at hinamon ko siya at siya'y pumatol sa hamon na yan, pinapalakpakan ko siya. Sabi ng iba dyan, sabi ng iba, baka naman sumasabay lang siya sa issue. O ginagamit lang niya yung issue dahil popular yung issue. For me, hindi ho ako ang pwedeng humusga niyan. Ang akin lang, wala akong pakialam kung gamitin o hindi gamitin ang issue. Basta sa akin, tanggalin niyang punyetang face shield na yan. Pasensya na, pero busit talaga ako sa face shield na yan. Walang kakwenta-kwenta. That is just for show. Sa totoo lang, para sa show lang yung hayop na animal na face shield na yan. Huwag na tayo magmangmaangan. Wala naman sa mukha yan, nasa ulo lang yan Para lang tayo mga tanga. Pasensya na, pero totoo, para tayo mga tanga, nasa ulo lang yan. Papasok na mall, palagay, pagka naandyan yung gwardya, lagay. Pag wala na yung gwardya, lagay sa ulo. Sinong tanga ngayon? Diba?
Bakit ko nasabing ganon? Ultimong gwardiya, wala sa, yung face shield niya, wala sa mukha niya. Ultimong mga sales lady, wala sa mukha niya. O anong tawag mo dyan? Pakitang tao lang. Ay, ba't pa natin tinutuloy ang animal na yan? Yun lang ho. Maintindihan niyo ba sinasabi ko? Para ho tayo mga gunggong eh. Wag ako, galit talaga ako dyan sa lintig na face shield na yan. O, may isang coffee shop na napakahigpit sa face shield. Pagpasok mo naman, yung nasa counter, walang face shield. Hindi ka ba naman mabibwisit nun? Pahihirapan kang bumili ng face shield. Pagpasok mo, yung nasa counter, walang face shield. Anong tawag mo doon? Ha? Diba Ganon lang ho kasimple sa akin yan. Sa akin, kung talagang gusto nyong patupad yan, eto lang ha. Ang lahat ng walang face shield, ikukulong. Sige nga. Hindi, ganon lang kasimple yan eh. Alam naman natin, pakitang tao yan. Sus, yung mga nagpapatupad na mga opisyal, di rin naman nagpe-face shield. Tigil-tigilan nyo nga ako. Kaplastikan yan sobra. Wilin Arcadio, banat from the start of COVID, we never use face shield in New York ever since. Ayun na nga eh, may mga mas matitindi pang bansa na malala ang Delta. Itong Delta variant na ito o Delta Plus. Mas malala ah. Bakit tayo lang ang nagsuot? At sabi ko nga sa inyo eh, sana kung wala lang na nagagawa o nakakatulong, okay sana eh. Hindi, nakaka-contribute pa po yan. Alam nyo kung bakit? Sino ho dito? Sige nga, itasungan yung kamay nyo. Sino ho dito ang bumibili ng face shield everyday at pinapalitan nyo? Taas nyo nga ho yung kamay nyo. Sige nga. Meron ho ba? Di ba wala? Bakit? Dapat nga, pinapalitan yan everyday. Isipin mo, nakaharap yan sa tao yung face shield. Lahat ng laway ng tao lumupunta dyan. Tapos anong gagawin mo? Ikunin mo, ilagay mo sa bahay mo, ipatong mo dyan. Inaalkoholan nyo? Hindi rin. Anong ginagawa nyo? Wala, nakapatong lang dyan. Di yung germs yan, kumakalat na. Tapos hahawakan ng mga bata, hahawakan nyo rin. Tapos saan gagawin ninyo? Susot nyo kinabukasan. Tapos tumapon na siya, nalaglag na sa sahig. Di ba? Iyon lang naman sa akin. Kung ayaw ninyo, eto. Sa mga ayaw tanggalin ng face shield, simple lang ho. Huwag nyo nang i-impose sa tao yan. Pero kayong ayaw tanggalin ng face shield, huwag kayong magtatanggal, mga animal kayo ha. Tandaan nyo nga yung mga pangalan nagsasabi dyan. Hindi, dapat mali yan. Sige ha, magsuot ka ng face shield ha. Kahit hindi na required ha, magsuot kang animal ka ha. Ngayon totoo, gagawin mo ba yun? Diba hindi rin? Nagmamagaling ka pa. Alam nyo, ito kasi problema. Sorry ha, ito problema kasi. Makinig kayo. Yung iba, binabanatan si Isko. Ulitin ko ha, hindi ako Isko. Bato ako, bato. Ito, bato. Batong-bato ako. Hindi ko boboto si Iskong presidente. Bakit yung iba binabanatan si Isko? May nakita na naman akong vlogger. Yung nagmamagaling dyan. Yung ampaw naman na nagmamagaling. Binabanatan si Isko. Bakit? Ano sabi niya? Sabi niya, Isko, binanatan na naman si Duterte sa face shield. Nakita niyo yon, yung thumbnail ng animal na yon? Si Isko, kinukontra na naman daw si Pangulong Duterte. Ito kasing animal na to, may ibang kandidatong gusto ito. Meron siyang amuyong to eh. Sip-sip ito sa isang kandidato. Sip-sip ito na walang nakitang mali dun sa kandidato niya.
kulang na lang dito sa tao na ito, sambahin niya itong kandidato niya. Hoy! Alaya mo ng bulaklak yung lintik mong kandidato, lagyan mo ng picture, tas lagyan mo ng kandila at saka ng bulaklak. Parang wala nagkamali sa kanya eh.